Blacklist, you told me congratulations on winning this lower bracket finals. I think we can start with the question and answer now. Okay, please approach this microphone for your questions. Thank you. Good evening, Blacklist, and congratulations on that very impressive fight that you showed to us today. My first question was Coach MTV. Assessment lang sa nangyari sa match sa performance ng Echo. Ang hirap pa rin kalaban ng Echo. Tapos yung Yawi, hindi talaga namin expect kasi kala namin mag-ball sila ay KT. Naiba yung tempo ng laro ng pumasok sila. Pero ang maganda, nakapaganda sa 17 players. Kaya naibawi pa rin namin. What's it verify yung change, yung tweet na yun from the Yawi? Anong pagkakaiba ko? Siguro yung number one na pinakalaking factor is hindi kasi naglaro si Yawi, or one time naman naglaro si Yawi ng regular season. So, ang hirap basahin kung ano ba talaga ang plan niya gawin. Kaya, hindi namin alam kung maglalabas na siya ng bago or katulad pa rin ng dati. Pero yun nga, buti, same coach Yawi yung nangyari. Kaya, kahit paano mag-discuss na ako. So, para sa'yo, sino most improved player sa roster ninyo? Siguro silang lahat sa coach. Walang hindi nag-improve sa kanila. Walang dalawa namin. So, sa 10-man lineup namin. Natin ko lang talaga lahat nag-improve. Walang humigit sa isa. Lahat sila sabay-sabay. Okay. May next question ko sa Sensui. Sensui, congratulations. Pinakita ko. Can you describe the match? Ang pinaka-nahirapan ng mga adjustments ginawa mo? Siguro po na nung pinasok ko talaga sa nila si Haro. Kasi hindi po talaga namin expected kasi kagaya pa lang sinabi ni Coach NB, naging pa po yung tempo kasi sobrang aggressive po niya sa mga players. Kahit na lamang po kami, hindi po siya natatakot po mga. Kaya siguro po yun po, parang medyo na in-adjust lang po namin yung kung paano namin i-approach yung pagpasok niya. Maraming salamat. And Danny J, sobrang impressive nung nakita mo sa Angela and sa Matilda. Sobrang impressive nung Angela. Can you tell us anong adjustments ginawa mo? Kasi hindi ka dapat talaga nag-Angela. Pero anong nagbago sa play style mo ngayong gumagamit ka na ng utility heroes like Angela and Matilda? Anong na napapansin mo sa mas attentive ka ba sa galaw ng mga kalaban mo? Depende po kasi yung pag-pick ko ng hero. Depende po sa draft nila coach kung ano po talaga yung pasok na hero, yun po talaga yung gagamitin. Yun po. Okay, first time kayo naglaban ni Yawi. As in first time since napunta sa Sageco. Can you tell us the significance of that match, that fight with Yawi? Siyempre po, nung una, sobrang may excited ako nung sinabi siya na ilalaro. Hindi, ang mindset ko lang is kasi si JP nung una yung naglalaro. Tapos nung nag-switch na, siyempre, si Yawi nga naman, tapos kating ko siya dati. Medyo kilala ko kasi siya personally kung paano siya maglaro. Tsaka naging kakampi ko na siya. So, siguro yun yung naging advantage ko na sa kanya. Dahil nakasama ko siya ng post 5 siya, na alam ko kung paano siya maglaro. Tapos ako din niya pa ako nakakampi ng ako yung post 5. So, yun po siguro yung naging ng post 5. Alam ko paano siya mag-aggressive sa laro. Maraming salamat din. Alright, congrats on this video. So, question for you're finally getting to know well stage after ilang years na rin, ilang seasons na rin sa MPL. So, how do you feel right now? Speechless po. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam
kung kami na yung mag-represent na ng fight. Pero hindi ko po ako satisfied kasi meron pa po kami natin bukas. So, focus pa rin po ako para sa laban namin bukas. And since yung mga previous games parang medyo parang nawawala na yung number, parang napapansin ng fans na mababa na yung standards sa gawin. How has practice helped you parang ibalik yung lakas ng laro mo to the point na you're a major factor sa pagbabalik sa F5? Siguro po yung unang-una po siguro yung tiwala po sa akin ng mga coaches at ng mga players. Grabe po yung tiwala nila sa akin. Kaya ako na po mismo yung talagang nag-commit po at talagang nag-pursige po talaga akong maging magaling at mag-improve lalo. Kaya yun po. Dahil din po sa mga coaches and sa team ko. Kaya may nangyayari. Thank you, Renjay. Since we constant na first time makakapunta sa World Stage. Siguro po siyempre po naman po masaya po. Tapos parang di pa rin po talaga ako makapaniwala kasi po. Nung pa-start po yung season 12, parang sobrang dami kong things na tinatry out at yun nga po. Nandito na po ako sa Blacklist. Kahit na kakabuo lang po namin this season, kakapasok lang din ni UNJ sa main fight. Ito na yung sobrang line na narating namin. Pero syempre di pa rin po kayo may satisfied sa kung nasan po kami ngayon. Nung kami in the season, nag-outcome to you guys, yung laki ng expectations sa iyo as their jungle. Tingin mo ba naman yung expectations ng fans or even wise sa iyo na nasa jungle ng Blacklist? Para sa akin po kasi hindi ko po tinitignan masyado yung mga yung pang-sariling po. Kumbaga parang pang-sariling achievements ganun. Kasi para po sa akin kung hindi po kami mananalo kung hindi po kami maglalaro ng nasa team po. Yan po yung mas. Thank you so much, guys. Good evening. Here's now the coach. Ano yung sinabi niyo sa mga bata before entering the game? Ano yung sinabi niyo sa mga bata sa boys before going to game? Siguro yung pinaka-naging namin, maging mindset namin yun is one game at a time talaga. Kasi kahapon, medyo iba yung naging mood ng team, iba yung laro. So, kanina gusto namin gawin talaga is every game dapat one game at a time lang talaga. Sige lang namin yung bawat game. Yun lang yung mindset. And anyone can answer, napansunod sa area from days 1 to 4, ito yung pinakamaraming burnout ng defense. Sobrang thanks you sa lahat ng elements na sumasupport sa Blacklist. Lalo na yung mga sa simula pa lang kahit na bago yung roster, hindi na sila nawala kahit na nanalo na natalo kami hindi sila. Kaya sobrang salamat. Question ko is yung question ko is for Ohem and Edward. So ngayon na this is I think your third straight World Championship appearance alongside of course Haji. How does it make yung pagkakaiba ng championship M-Series appearance na to compared to last time? Like, ano yung pagkakaiba dun sa parang emotions na naramdaman nila this year? Sa mga past time series appearance namin parang sobrang iba yung ngayon kasi yung mga kasama kaming mga bago lang sa team ngayon lang namin nakasama. Tapos simula nung unang nagbuo kami, sobrang hirap na mga pinagdala namin sa practices. Sobrang daming struggles pero sobrang hirap makapaniwala na dito na kami sa finals na sa series yan. Para sa akin, sobrang iba tong feeling na yun na nakapasok kami kasi dahil din sa mga kape ko, pinaghirapan talaga namin na
Yun nga po, yung dedication namin sa pagpa-practice at sa paglalaro talaga, sobrang nakaka-proud. And sa tingin ko ngayon, yung M-Series, since maraming nakapasok na imports na Pinoy. Imports ko rin. Ayan, tingin ko mas magiging mahigpit yung laban sa M-Series since yun, dami ng Pinoy na nakapasok. And yun know. Balik ko yung mic kay Renegade. Renegade, pinarangalan kang sportsmanship, best sportsman award. Congratulations. Kahit kami ko nagtalo. Okay, para sa iyo Renegade, anong ibig sabihin ng pagiging isang mabuting sportsman? Siguro po unang-una po siguro yung kailangan pagka-sportsmanship ka syempre. Pag ikaw ay napiling sportsmanship, diba kasi yung mga sportsmanship po yung mga talaga disiplina sila, tapos may mga respeto sila sa mga nakakalaban nila kada tapos ng game yung may kapag kamay ka lang. Kayo sige, sila na lang tatanungin ko bakit deserve ni Renegade yung sportsmanship award? Hindi yun. Deserve na rin siya sa mga ibang kasaling nominees sa sportsmanship award. Siya yung pinakaano ko yung sportsmanship. Kasi si Renjay kahit yan, mataas din respeto niya sa mga ibang players. Ito naman namin kahit naglalaro kami. Hindi talaga niya minamalit kahit sinong player sa FPL. Kaya tingnan si Sir. Makita naman kay Renjay sa yung attitude based sa pagiging disciplinado niya sa player outside tsaka Okay. Deserve nyo po sa akin. Ano ka yan eh? Kaprobinsya ko yan eh. Deserve na yan. Kaparo. Sa akin siguro, deserve naman ni Renegade kasi sa totoo lang, yung mga nakikita natin sa vlogs, ay hindi talaga yun yung Renegade eh. Yung maangas na Renegade, iba siya sa pag nakasama mo siya. Kasi kahit ako, nung pinapanood ko siya before, ibang Renegade yung expected ko na makikilala. Pero nung makilala ko si Renegade, deserve niya talaga yung Ano bang first impression mo kay Renegade dati? mayabang, maangas. Meron namang ibang yayabang, pero yun yan. Ibang-iba naman. Coach Ponchan, bakit deserve ni Renegade ang sportsmanship award? Sabi nga niyo kayo, sportsman ko din. Kasi, tama. Kasi tagabas sa mga video, sa mga vlogs, nakikita niyo parang mayabang, maangas. Pero pag personal na nakasama niya, siya yung gusto yun yung panay kasama sa mga lakad. Thank you sa lahat. Congratulations. Again, congratulations Blacklist International and good luck on your match for tomorrow. But let's have just 5 minutes, I guess, for the exclusive interviews. Our media friends will approach. Thank you.